Hindi kita magpabiling nga amo sini. Amo na nga okay lang na nga kanseron kita, nga diabetiso na kita, nga heart attackon kita, basta ara kita kay Ginoong Jesus. Kay maabot ang adlaw, buhion kita ni Jesus Christ, kag hindi nagit nga mapatay pa. Tungod kag pamaylohan ang aton mga lawas, sang lawas nga di nagin mamatay, di nagin madunot pa. Amen? Panayuno nato ni. Apang salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang pagdaog paagi sa aton Ginoong Hesukristo. So ang kadalagan naton dira lang sa aton nga Dios pinagi kay Ginoong Hesus. Amo na nga kung tun-an naton ang kaangay sini nga mga pagtulunan sa balanya kasalatan, makahambal gid kita mo. Salamat sa Ginoo. Pwede gali nga magpagabuhi ako nga may paglaom. Ya? Kay dili daw perdi kita sa kamatayon apan kun ara kita kay Kristo, kita magamidalagon amo ning atong paglaom. So ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo, amo ang aton nga paglaom. Ano pa ang matabo kung nato na dito kita sa langit? Isaiah 35:5-6 kag Jess, niya ang mga mata sa mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungog sa mga bungol mabuksan, niya ang mga piang magalumpat subong sa musa, kag ang dila sa mga pa magaamba, kay ang mga tubig magaguwa sa kamingawan, kag ang mga ilig sa disyerto, kag ang mga tinubos ang Ginoo magabalik, kag magabot nga may mga inamba sa Sion sa dayon nga kalipay, kag ang kasubo kag ang panghayhay magapalakyo. Kita nyo na? Wala na sang bulag, wala na sang bungol, wala na sang apa, wala na sang piang. Anuhon man nimo ang langit kung bulag ka? Ay, pamati ka na lang na kung ano katahom dito, di ba? Hindi kumpleto. Lain ginaya kung makita mo, di ba? Ano mo man ang langit kung bungol ka, kung apa ka, kung piang ka, ang iba niya taglong, ikaw iya mo gatiko-tiko, imo lakat sa bagay, okay lang man, importante nga ato ka dito sa langit, wala ka dito sa impyerno, di ba? Pero lain ginaya na kung lakat sang iba, taglong, kung di taglong man ikaw, kung makakita sila, lain ginaya, makakita ka man, kung makabati sila, nami ginaya nga makabati ka man, kung makaamba sila sa pagdayo sa Ginoo, may tunog nga gagawa sila mga baba, mayo man nga makaamba man kita, nga may gagawa man, nga tunog sa ato mga baba dito. Amen? Amo na nga, alalangay dito. Ato dito ang tuod nga hustisya. Ha? Amo na nga dito manginlunsay gid ang aton nga kalipay kakasadya tubtub sa walay katubtuban, kay wala na bisan pa sa mga physical disabilities. Dulaon na tanan sa Ginoo. Sino mga bungol diri sa bungaga? Siyempre kay bungol di ka mo kabati. May paglaom. Ha? May paglaom. Lipayon kita sa aton nga Ginoo dito sa todo-todo. Amo ini ang artist's description kung ano katahong sa langit. Ha? Kadto kita sa katapusan nga bersikulo. Kay alas 10:36 na, dapat alas 10:30 human na kita. Katapusan nga bersikulo. Bugna 21, bersikulo 1. Bahin na rin sa bagong langit, bagong duta, kag ginaman sa Ginoo sa aton. Niya nakita ko ang bagong langit kag ang bagong duta. Kay ang naunang langit kag ang naunang duta nagtaliwan kag wala na ang dagat. Gin-highlight na ko ng word nga bagong-bagong. Nga ang bago sa original mga kabyanan, ang gin-emphasize dira newness in time and quality. Ha? Bag-o nga panahon, bag-o nga kwalidad. In other words, lain ini nga panahon tubtub sa wala sa katubtuban sa panahon nga halin rin pakadto sa una. Lain ini nga panahon bag-o. When it comes to quality, kwalidad sa ginatawag pagpangabuhi, lain ini ikumpara sang una. Kaya ang sang una to nagtaliwan na. Lain niya, bago niya, di kita maka-experience sa sininga klase sa pagkabago, tinalagay kay Jesus Christ. Tapos ginhambal diri wala na ang dagat, nga ginistorya pa yung mga dagat. Nga ginhambal pa mga dagat, nga dito sa langit wala na dagat. Nga
nagakahulugan sang pagbulaganay or separation. Amo na nga ang Negros nasiparan siya sa Panay tungod sa ano? Dagat. Amo na nga ang Visayas nasiparan siya sa Luzon kag sa Mindanao tungod sa ano? Dagat. Amo na nga kung nga ang China, ang Amerika layuanay nasiparar tungod sa dagat. So kung imong tanawon mga kabyanan nga ang ginhambal diri wala na ang dagat to emphasize mga kauturan that in heaven, in the place Jesus Christ will bring us to and live with Him for eternity, there is no longer any separation there. Wala na sa pagbulaganay niya. Huwag ko kabalo kung ano nga klase sa mga pagbulaganay may ara kita sa atong kabuhi sa buhay. Basi kitbulag kita tungo sa mga mapait nga mga eksperyensya sa atong mga pinalangga sa kabuhi. Basi naguna na sila pahuway kay Jesus Christ. Grabe ato nilibiyon, na-miss nato sila. Sa panahon sa mga birthdays, hindi na nato sila kaupod. Sa panahon sa mga pagsimba, kaangay sila, hindi na nato sila kaupod. Sa panahon nga may mga special celebrations sa aton ng mga panimalay, hindi na nato sila kaupod. Apang salamat sa Diyos. Kay dira sa iya may ara kita kadalagang pinagi kay Ginoong Hesus ang ining pagbulaganay nga nagdulot sa aton sang tinibli nga mga pagluwa sa aton mga mata, ining mga mapait nga mga eksperyensya nga nagdala sa aton sang hindi maayo nga eksperyensya diri sa kabuhi kay ini nga daw nangin bangumot ini mga kabyanan dito hindi na ini matabo pa kay dito wala na dagat, dito wala na sing separasyon. Amen. Next, versikulo 3. Yari karon. No? 3. Yari karon ang kayang-kayang sa Dios upod sa mga tao. Magapuyo siya kaupod nila kag sila mangin-iya katawhan kag ang Dios gid magaupod sa ila. Gin-highlight na ko ang word nga magapuyo. Diri daw di ta kahangop. Pero kung tanawon naton sa English kag sa original nagasiling dira ang Dios magatabernakulo kaupod sa mga katawhan kag ang iya mga katawan magatabernakulo kaupod sa Dios. Ano ginakahulugan sang tabernakulo mga kauturan mga kabyanan? Sa daan niya katipan ko maghambal ka sang tabernakulo ang ginasaysay sina hindi permanente. Kay sa ila nga time sa una kung diin sila mag-adto, ila na nga himuson nilang tabernakulo, ila na nga pasanon, kaghalinon, kung diin sila makadto, dito man nila dalon ang ila tabernakulo. So ginadala-dala nila na hindi permanente ang tabernakulo. Ang pag-abot diri sa Bugna 21 nagbago ang kahulugan sang word nga tabernacle tungod kay Jesus Christ. Kung sang una ang tabernakulo nagakahulugan nga ginahalin-halin hindi permanente, pag-abot diri sa Bugna 21 ining pagtabernakulo sang Dios sa aton ini mangin permanente na wala na sang pagbalhin-balhin pa tubtob sanmo. In other words, paghamba sa Dios, ako magatabernakulo sa akong mga katawan, kag ang akong mga katawan magatabernakulo kaupod nakon. In other words, magapuyo kita kaupod sa Dios tubtob sa wala si katubtuban. Amen? Tahong mga kabyanan, tungod kay kaupod nato ng Dios sa walay katubtuban. Versikulo 4 nagasiling, pahira niya ang tagsa kaluha sa mga mata nila. Kag wala na sing kamatayon, o kon kalisod, o kung paghibi, o kung kasakit pa, kay ang nahaunang mga butang, nagtaliwan na. Gin-highlight na kung ang word nga pahiran niya. Ano ang ginatudlo sa mga kauturan nga ang Dios gid mismo magapahid sa mga luha sa aton mga mata. Amo na nga hindi gid maayo nga pakiskisan siguro nato ng aton nga kilay kag isla nato sang lapis kay basi pagluha sa aton mata pagpahid sina madala pati ng aton kilay. Wala na diraha. Ang ginamin sina mga kauturan nga siya gid mismo magapahid sa mga luha sa aton mata, that means that He is a personal God. Amo na siya kasuod nga Dios sa aton nga iyang katawan. Amen?
Ginasiling naton nga ang Dios nga makagagahom, He is far and above us. Layo siya sa aton, hindi siya kaangay sa aton. But then we can also say that He is a personal God. Lapit siya, kag suod siya sa aton. Amo na may kalantahon kita, how big is God? Hambal sa kalantahon, our God is big enough to what? To rule this mighty universe. But He is small enough to dwell within our hearts. Amen? Sa theology, ginatawag natin na that God is a transcendent God. Mataas, malayo siya. Hindi siya kaangay sa aton. But He is also an immanent God. Siya suod man kag close sa kada isa sa aton.